Anonymous Kababalaghan, Confessions. Ang bisita sa bubong. 7 taong gulang pa lang ako noon nang mangyari ang isa sa pinaka-nakakakilabot na karanasan sa buhay ko. Buwan ng Setyembre iyon, ang tita ko ay buntis at madalas siyang pag-usapan ng mga kamag-anak namin dahil may kakaiba raw na nangyayari sa kanila tuwing gabi. Bandang 6:00 ng gabi, nag-uusap ang mga tita ko sa bahay nila. Dahil bata pa ako at likas na mausisa, sumiksik ako sa tabi nila para makinig. Hindi ko masyadong naintindihan ang usapan. Ang naririnig ko lang ay mga salitang aswang at tik-tik. Narinig ko pa si tita na buntis. Nagkukwento na tuwing 10:00 ng gabi ay laging may dumarating na nilalang sa bubong nila. Parang may pakpak daw at tila nagbabantay o nakatingin lang mula sa itaas. Minsan pa raw ay sinasaway niya na para bang sinasabihan, "Mamaya ka na, maaga pa." Siyempre bilang bata, hindi ako naniwala. Ang sabi ko pa noon, maniniwala lang ako kapag nakakita ako ng aswang. Pero ilang araw lamang lumipas, nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang ingay. Tuwing gabi, habang nasa itaas ako ng double deck, naririnig ko ang pagyanig sa bubong ni tita. Akala ko pusa lang, kaya hindi ko pinapansin. Hanggang isang gabi, kumatok si tita sa bahay namin. "Pwede ba akong makitulog dito? Wala akong kasama sa bahay. Nasa trabaho ang asawa ko." Pumayag agad si mama. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti akong nakatulog. Hanggang sabay narinig akong malakas na pagaspas ng pakpak sa bubong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi iyon parang ibon. Malakas, mabigat, parang isang malaking ibon. Kasunod noon, isang malakas na boom! Parang may tumalon sa bubong namin. Nanigas ang katawan ko. Gusto kong sumigaw pero parang nawala ang boses ko. Sa bawat segundo, naririnig ko ang mabagal na yapak sa bubong. Palapit ng palapit sa tapat ng higaan ko. May maliit na buta sa gilid ng bubong namin at doon ako nakatutok. Takot na takot pero hindi makagalaw. At doon ko siya nakita. Isang nilalang na nakadungaw mula sa butas ng bubong. Kulay uling ang balat. Pulang-pula ang mga mata na parang nagliliyab. Matanda, puro balbas, at may ngising nakakatindig, balahibo. Napaihi ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw, pero nanatili lang akong nakatitig hanggang sa may nahulog na gamit mula sa bubong. Nagising si Papa, mabilis siyang tumakbo palabas, pero sa isang iglap, nawala ang nilalang sa dilim. Simula noon, hindi ko na muling binanggit ang nangyaring iyon. Baka dahil na trauma ako, o baka dahil hanggang ngayon, sa tuwing gabi ng